Meron po tayong very, very special guest for today. Oo. Makakasama po natin live sa programa. Please welcome Gerald Santos. Hello, Hello, kamusta? Hello, DJ Kim. Okay naman ako. And hello sa lahat ng listeners and viewers natin. Hi. Yan. Pero Gerald, welcome to Banana Crew. Welcome. Thank you so much. Thank you for having me here. Nakakainis ka naman. Ang ganda naman ng tunog ng boses mo, kaya Gerald. Para bang kagigising lang. Oh, hindi naman nagigising lang. Pero alam mong buong-buo. Buo yung voice mo. Yung parang walang pasintabi po, walang halak, yung lalamunan. Malinis, gano'n. Ang linis. Totoo. Parang naka-auto-tune kung ano sa mga singers. Correct. Thank you. Gerald, kamusta naman ang mga ganap sa buhay-buhay? Eto, okay naman. Ayan, meron akong latest single na ipopromote ngayon. And I'm also doing a new musical. So, I'm thankful that, the opening of 2025 is really good for me. Sunod-sunod, magagandang mga nangyayari. Congrats. Di ba, Jay, yung sinalihan mong contest, parang yan din yung sinalihan na contest na nila Aisel Santos. Yes, ni Jonah. Ni Jonah Linvera, yes. Oo. Yeah. Si Jonah yung first ever winner. Yes, and then ako. Ikaw yung sumunod. Yeah, and then si Maricris Garcia. Tapos si Aisel, yun na yung sunod-sunod na yun. Actually, kami ni Aisel lang magkalaban nun. Ay, oo. Yeah. So, hindi pala Magkasabay. naging panalo si Aisel that time. Yeah, Pero kita mo naman si Aisel ngayon, Pero, di ba, sa Himala. Sobrang, si Correct. Caps. Hello, Oo. Caps, Aisel. Yes, si Aisel. Grabe. Galing. Anong year yan, Gerald, yung sa inyo? Wow. May reveal ang age. Hindi, tsaka akala mo talaga, no? Akala mo talaga, hindi ko batch. Pagkakatanong ko, anong year yan? Oo nga, no? Alam mo nga yung contest, Jai Ho. Siyempre, oo. Alam ko yan. Hello, mula pa kay Rachel Ango, no? Hello. Ayun. Ay, iba. Oo. 2006. See, kakagraduate ko lang niya ng college, mali. Ng kinder. Hindi, kakagraduate ko lang ng high school niyan kasi yung ID ko sa Lyceum 2006 Oh. 12538. Oh. Alam ko pa yung number ko. Baka gawang recto yan, ha? Hoy, hindi. At saka yung hoy, no? Hoy, hindi. Gerald. Gerald, Nagkakaalaman ng Hindi, edad yun talaga dito. yung number ko. Yun talaga. Kaya 206, kakapasok ko lang yan sa kolehiyo. In fairness, pero kasi ako, sabi ko nga, bestie, tsaka Gerald, fan ako ng mga reality competition, singing man, Oo. mga parang yung kwento ng totoong buhay o kung ano man yan. Kaya nasubaybayan ka namin talaga, in fairness. Ilan taon ka nung sumali ka? 16? 15. 15? 15. Yeah, I was only 15. Paano? Papaano? Oh my Kasi God. syempre kung ganyan edad aminin mo ng panahon natin, ganyan edad mo, ang gusto mo niyan, manalo lang ng mga may kulay na mga sisiw sa mga perya, di ba? Yung ganun Tama. Correct, di ba? Totoo Maglaro ng naman. Game Boy. Oo. Ganun. Ba't ikaw, singing contest na kagad, saka national Ibang television. level. Yes. Bale, kasi nung pa lang ako, 7 years old pa lang ako, nahilig na talaga ako sa pagkanta kasi yung parents ko, alam mo naman tayong yung kultura nating Pinoy, 'di ba? Yung mga Magagaling magulang tayong natin, singer. kanta sila Very ng kanta. supportive. Kanta sila ng kanta and then eventually nagulat sila. Ginagamit ko na lang yung nila, yung cassette tape nila. Yun na, doon na nagsimula yun. And then, talagang naging passion ko yung pagkanta. Yung kumakanta na ako sa school programs, hanggang sumali ako sa amateur singing contest. And then, naging dream ko na talaga siya na maging professional singer. Kaya, kahit na bata pa, parang, di ba? Laban na. Oo. Saka nag-enjoy naman ako na gawin siya. Hindi siya parang work sa akin or pinipilit ako na gawin yun. Di naman. Sinong lodi mo? Di ba, syempre, alam ko dati pag tinanong yung idol, mga Regine Velasquez, yan yung mga idol talaga. Nung bata ako kasi, pag lalaki, pag bata ka kasi, babae pa yung boses mo eh. Actually. So, yan, of course, si Ate Reg. Yes. Whitney Houston, Mariah Carey. Ang tataas. Nung nagbinata ako, nung lumaki yung boses ko, Nag-iba. Gary V, Modulating. Martin Rivera, Oo. Ogie Alcacid, yan ang mga idols natin, diba? Totoo. Talaga yung mga icons Iba. pagdating sa larangan ng music, di ba? And then the rest is history. Ikaw yung nanalo doon sa pinaka-competition na sinalihan mo. Pero syempre, Je, ang pinakamagandang nangyari sa career mo, yung nag-Broadway. Yes, Di ba? Nag-Broadway ka din. Makukonsider mo ba yung mga, ang dami mo na kasing ginawa na Ang mga dami mo na sinalihan plays, din, di ba? Ano yung ito na lang, ano yung pinaka masasabi mo na naging turning point of your career na parang, ay teka, never in-expect ng batang Gerald na makatungtong ganito. sa ganitong entablado at i-portray yung ganitong klase ng role. Ano yun? Siyempre yung Miss Saigon, diba? yung pa rin talaga. Yung Miss Saigon sa UK, yan sa Europe. And I'm really grateful and thankful dun sa experience and priceless experience. It was life-changing, masasabi ko. Understatement yun na sabihin ko. Kasi, 'di ba? Kumbaga
I was being paid to do what I love to do. I was traveling the world at the same time. I get to see the world. So, I couldn't ask for more. Napakalaking sa akin nun. Napakalaking blessing. And premium yun, di ba? Sa mga singers. Di ba yung mga pag sinabing Miss Saigon. Lea Salonga yan, di ba? yan yung mga level talaga. Lea Salonga, tapos sina Rachel Ango. Si Rachel Ango, yeah. Di ba? At marami pang ibang mga Filipino. At isa ka na rin dun sa mga talagang masasabi mo na nakatungtong ka sa entablado ng Miss Saigon. Yeah. I played the role of Tui. Yan, yes, siya si Tuy. Ayun yung na-interview kita nun last. Yung kay Tuy, yes. Okay. At natatandaan ko, di ba tayo mga bata tayo, sa mga sibik at kultura at sa kasi natin, tinuturo yan, di ba? Lea Salonga, ang kauna-unang Pinay na kinuha at gumanap bilang Kim. Di ba yung mga sa Miss Saigon. Yes. Siya nag-originate ng Totoo. role. Yeah. Kumbaga, nag-open siya ng doors para sa mga susunod pang generation. Totoo yan. Yes. Totoo, ganyan. Kaya, grabe. Hindi ko inakala, wala sa hinagap ko na makakapasok ako sa ganong show. Kumbaga ako, okay naman na ako na nandito sa local, nakakapag-release ako ng kanta, may nakakantahan ako. Pero yung makarating sa international stage, talagang beyond my dreams. So, grabe. Thank you, Lord. Ano nga si Tuy doon? Siya yung ka-love triangle nung American GI. Ayun. Tapos di ba kung ka-love triangle, ibig sabihin parang hinahabol-habol niya din yung babae, ganon. Yes, oo. Kasi ako yung naging Vietnamese officer doon na kumbaga grabe, may ganun Vietnamese. Hinanap niya si Kim nung naging officer na siya. Kasi una peasant siya Tapos nung naging officer na siya, hinanap niya si Kim and then nagulat siya. Kasi sila parang arranged marriage sila. I-arrange dapat sila. And then nung binalikan niya na si Kim, na-in love na siya dito kay Chris na American GI. Tama. Nasa harap mo na si Kim Churva. Ayan na. Kim Churva. Andito na si Kim Churva. May Chris ka rin ba? Totoo. Dahil narinig ko yung Kim. Ay, nandito lang si Kim. Napapatingin nga ako. Churva. Kim Churva kasi. At dahil kasama natin si Kim Churva, pwede mo ba kaming sampulan nung kinanta mo doon as Tuy na parang kunyari yung longing ka for Kim na ayun ako. Sige. Ayan, Jay. Isa sa mga kanta ko doon. Ayan, bestie. You're here at last. I've come to take you home. All night I ran. I tunneled through the line. Kim, we'll flee the shameful place. We're done. We'll win. You're safe and you are mine. Sorry ka. Kalimutan ko na yung lyrics. At saka natawa siya nung nasabi niya yung Kim, di ba? Kasi gusto ko isunod Churva Kim, Churva. Ay, mali. Ganon. Ang galing. At saka nung binanggit mo yung Vietnamese pala doon si Tuy. So, paano yung doon preparation sorry, mo Bessie, sabi ko ng Vietnamese kasi siya, di ba yan isa sa mga favorite kong pinupuntahan niya. Parang ang galing nila mag-cast, no? Kasi di ba parang perfect sa'yo. Kasi di ba sabi nga, ang mga Vietnamese daw, hindi sila talaga mga tall na mga tao. Aray ko. Hindi di ba yun ang sabi talaga? Hindi pero yan. totoo naman. Kaano natin sila, kasize natin sila. Kaya sabi ko, pati yung features sa mukha, talaga. Parang same. Totoo. Kasi sabi ko, ang galing nila, kaya pala ganun yung casting, hindi lang yung tinitinan yung ganda ng boses mo. Dapat talaga, yung description talaga. Yeah. And actually, nung 2023 lang, inulit ko yung role sa Denmark in Danish language. Ay, taray. Yeah, paano? in Danish language. Paano yung Danish Grabe lang? Danish. Paano bumati ng magandang hapon? In Danish. In Danish. Masabi ko lang siguro, jeg elsker dig. Taray. That's I love you. I love you. Jeg elsker dig. Jeg elsker dig. Bongga ka, Jai. Jai. Chara. Di ba gano'n? Ganun lang yun. Saka, Ezibuku? French yan ganun. Malayo yan sa Danish. Hindi, pero parang ganun na yun. Chara. Ezibuku porcelain. Ezibuku porcelain. Marunong din siya. Kala mo, ikaw lang marunong. Ikaw hindi ka marunong. Anong entry mo? Iba lang ako sayo lang ako sa Ay, naku, mali. Hindi hauma lang mga lang ako Saan tayo? Sa Europe continent muna tayo. Au revoir. Au revoir. Dapat sa'yo, meron ka daw sa'yo, bonjour.
Banjo. Ang bonjour. Yan, oo. Yun. Oo. Delicioso. Ayan, oo. Sa amin kasi nagkaintindihan kami ni Gerald eh. Diba? Alam mo ano ibig sabihin ng Easy Buko for Zali? Ano? Ice Buko for sale. Easy Buko Easy buko. for Zali. Ang bagal ng ano, bestie Sorry ha. Akala ko talaga beer educational here. Kasi Gerald, sumundot na. Ang bagal ng bestie ko Iba. Eh yung ano, bunzu? Ano ang bunzu? Hindi ko alam, bunso? Yun yung bunso, may mga middle chat, tapos may panganay. Bunso nga, bunso. Ay nako, Kim Chorba. Ay nako, Kim, kinantahan ka pa man din ito. Oo nga. Uy, grabe, nakakatuwa. Fan din kasi ako ng mga musical, talaga. Like, nagte-theater ka din before. Yeah. So, yun, nakakatuwa lang, like, hearing it from you, live. Grabe, ang galing. Yeah. So, And, paano yung mga, yung mga preparations mo and all? Preparations. Huwag matulog ng maaga, uminom ng malamig. Medyo malamig, magpuyat, uminom ng alak, manigarilyo. Uy, hindi ganon. Uy, Uy, walang ganon. Kabaliktaran yan kids sa mga nakikinig. Hindi kasi, Disclaimer lang po. Joke lang po yun. Joke lang yun. Hindi kasi sa tunay na buhay, di ba? Pagka tinatanong yung question na yan, di ba? Parang alam ng mga singer ang tamang sagot. Tingnan natin kung sa tatlong mga daliri, ano yung talagang maririnig natin na madalas natin naririnig na sige. preparation. Sige, Je. Of course, yung ample amount of sleep. Oh, tama. Right time of sleep. Tama. And, always practice. Practice. Practice talaga. your songs. And then, syempre yung bisyo. Yan, wag talaga. Yun. Yung sigarilyo and alak, makakasira talaga yan ng boses. Totoo yan. Pero paano yun, di ba? Alimbawa, yung malamig. Ayun, kamusta yun ka dun sa pag-inom ng iced coffee, mahilig ka mag-ganon. Fruit shake. Fruit shake. Ice cream. Totoo. Ako, I'm thankful kasi mula nung pagkabata. Kasi, naging lifestyle ko siya na hindi na kumain or uminom ng malalamig. Nakasanayan mo na. Nakasanayan ko na siya. Pero kapag wala akong kanta, makain ako paminsan-minsan ng chocolates, ice cream, ng reward, halo-halo, ng chocolates. May eskunyelo. Pag walang kanta, pero pag may kanta, hindi medyo talaga. i-avoid mo talaga siya. Galing, very... Let's get more Gcash. Let's get more, parang mag-deep tayo ng konti. Okay. Aware ang tao, di ba? Aware ang tao sa mga kaganapan, sa mga nangyayari. Gusto lang naming marinig, coming from you, straight from your heart. Siyempre, di ba, Jen, na balitaan nila yung mga naging eksena talaga. Ano yung makukonsider mo na pinaka naging mahirap na struggle mo being in show business? Ayan, yung syempre yung pinagdaanan ko, hindi talaga biro yun. And then yun, nung mawalan ako ng network, nung maging independent artist ako. Hirap yan. Napakahirap kasi nung time na yun, 2010 onwards, ang buhay lang talaga ng artista nun is TV. Kung wala kang TV, you have no career. So, yun yung pinaka-struggle sa akin. Pero dun ako napapasok sa pag-musical theater. Broadway, yes. Yan, sa pag-teatro. And kung hindi naman din nangyari, baka hindi ako napalinya dun. So, everything happens for a reason. I just kept my faith. I continue just praying. Talagang hindi ko inalis yung faith ko kay God noong time na yon. And ayun, dumating naman yung break na pinakahihintay. Kahit na dumating sa point na parang susuko na talaga, gusto mong tapusin lahat, ganun. Pero ayun, God is good, di ba? Yun. O, di ba, Antara? Hindi kasi kailangan lang syempre marinig ng mga listeners natin, di ba? Oo. At kailangan ko marinig yun. Syempre, di ba, like ako na nasubaybayan kita nung pagsali mo. Yeah. Totoo yan, no? Ang hirap nun. Yung parang pakiramdam mo, nagbukas yung malaking oportunidad para sa'yo, na nandun ka na. Tapos, di ba, syempre, parang nandyan yung mga chika na may mga haharang, may mga hindi magpapapasok talaga sa'yo. Yes. Ikaw as a dreamer, di ba, parang ang sakit sa'yo na saan ako pupunta? Totoo. Yes. Pero nag-pivot ka, 'di ba? Yes, Meaning dun sa nangyari sa iyo, kung hindi nangyari 'yan at hindi naging will ni Lord 'yan, hindi mo na experience yun to travel all over the world Yes. and share your music to everybody. Mismo. At least na i-share ko not just here in the Philippines but to the whole world yung talentong binigay sa akin ni Lord. Totoo So yan. everything happens for a reason kung bakit nangyari yun. Yan ang gusto Napapivot ko. nga ako sa Yes. sa Broadway. Totoo. And that's very, very inspiring, no? Totoo. Kasi marami sa atin ang nakikinig o baka mamaya ikaw na nakasakay sa FX ngayon, sa taxi o kung nasaan ka man na nakatutok ka sa 92.3, feeling mo
nag-apply ka, nag-try ka sa ganito or sa ganyan, pero ang ending hindi sa'yo napunta, huwag mong damdamin ng todo-todo. Yes. Valid na malungkot, valid na ikaw ay maiyak, maluha, dahil alam naman natin, pinaghahandaan natin. Pero ang end of the day, kagaya ni Gerald, kagaya ng kwento ko kanina, at kagaya ng marami nating mga nagiging bisita, lahat nangyayari dahil may dahilan. Correct. Yes, totoo yan. At wag silang susuko kung may mga dumadating na mga pagsubok, mahirap na mga times. Just keep may PNF, paano yung F? May PNF syndrome din pala ako. Totoo. So just keep the faith. Ayan. Just wag tayong bibitiw sa ating pananampalataya sa Diyos. At dahil sa siya lang pangarap. sa pangarap. Then yung inspirasyon natin, like sa yung family mo, kung sila yung purpose mo, tingin mo sila yung reason mo to live, hold on to it para magkaroon ka lagi ng inspirasyon to fight for your dreams. Ayun. Totoo. O, di ba? Palakpakan naman natin yan, mga ka-vibes. Very strong man. Totoo. Grabe. Pero syempre, you mentioned din kanina na ngayon, ito yung unang radio tour na ginagawa mo para sa iyong latest song. Yes. Ito yung Hubad. Yes, Hubad. Bakit siya Hubad? Bakit hubad? Ayan, kasi... Bakit hubad? Bakit hubad? Hubad kasi, actually ito parang napaka-timely din nung song na to. By the way, this is composed by Feb Kabahug. And, yung lumabas na issue sa akin last year, parang hubad ako nun eh. I was naked. Kumbaga, wala na akong tinago. Alam na ng lahat ng buong mundo yung nangyari sa akin. So, ito, parang it resonates with me, yung song na to. But, although this song is about love, it's a love song na, you're all out, hubad sa pag-ibig. You're all out in love for this person. Ayun. Antaray, pag sinabi mong hubad, ibig sabihin, walang tinatago, walang inhibition, talagang kung ano yung nakikita mo, yun dapat yun, maramdaman mo. What you see is what you get. Antaray. Iba. In fairness sa'yo, talagang na-connect mo pa dun sa parang you're open to the public, tapos ito rin yung nilabas mong song. Pero di ba January pa ito ni-launch? Yes, January 10 namin siya nilabas. Pero ito na yung talagang, ito na siya, ipinapalaganap na natin na mga ka-vibes, pakinggan nyo ang kanta kong ito. Yes, ito yung, kumbaga, I want to offer something new. Actually, kung mapapakinggan nyo yung song, hindi siya Broadway type music or pop. Pop siya. Nasa pop siya, nasa medyo soul R&B category. And syempre, I want to offer a new sound sa mga followers ko. And ito talaga yung ito talaga yung in na music nowadays. So why not, do it as well, 'di ba? Naku, na-excite na ako dyan sa music na talagang patok sa mga tagapakinig sa ating mga ka-vibes. Naku, eto na nga po. First and exclusive dito po sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Gerald Santos, awiting Hubad. Pakinggan po natin ito. Banana Crew exclusive. Kung ang iyong bulaklak ay naligaw dito sa aking hardin, dahan-dahan ako ay lalapit at ito'y pipitasin. Kulang pang isang araw sa'yo, nabibitin lang ako. Ako ay hubad sa pag-ibig sa'yo. Bawiin mo ang uhaw ko, tigan ng puso ko. Ako ay hubad sa pag-ibig sa'yo. Ilumin mo ang sugat ko
Ang damdamin ko'y nakalaan sa'yo. Kulay rosas ang iyong labi, di ako mapakali sa lambot ng talulot nito. Napabaliw na ako sa'yo. Kulang pang isang araw sa'yo, nabibitin lang ako. Ako ay hubad, hubad, hubad sa pag-ibig sa'yo. Pawiin mo ang uhaw ko, tigang ang puso ko. Ako ay hubad, hubad, hubad sa pag-ibig sa'yo. Ilumin mo ang sugat ko, ang damdamin ko'y nakalaan sa'yo. At kung di ka para sa akin, ibubulong ko na lang sa hangin na ako'y iyo, ako'y iyo. Ang damdamin ko'y nakalaan sa'yo. Ako'y hubad sa'yo. Sa oras ng Banana Crew Exclusive. And we are back! Ayan po, napakinggan po natin ang awiting Hubad By Gerald Oo. Santos. Diba, anong masasabi mo na finally, hindi na lang sa mga online streaming platform ito pwedeng mapakinggan. Bagkos ay pwede na rin lang ma-request yan dito sa atin sa 92.3. Of course, I'm thankful to 92.3 yan FMR. Thank you so much for, for giving my song a spot here. Maraming salamat. And DJ Jayhawk, DJ Kim Churva. Maraming salamat sa inyo and sa bumubuo ng FMR, of course. Thank you so much. Of course, thank you rin so sa'yo, much, Je. Alam mo, laging bukas ang 92.3 para sa lahat ng mga kasamahan natin sa industriya na patuloy na nagpapalaganap ng mga magagandang awitin. Ang dali niyang sabayan, nakaka-LSS, yung song na Hubad. Totoo. Ito yung nga, chorus, diba? Nagulat Hubad. Nagulat nga ako sa bestie ko talaga. Hubad sa pag-ibig. Oo. Ayun na. At alam mo kung bakit talagang nagustuhan niya yan? Mahilig siya. Mag-hubad. Siyempre, nag-change tayo ng Lahat clothes, naman, no? Lahat diba? naman tayo. Oo, lahat naman tayo araw-araw. Ligo. Nagpapalit. Tama. Correct. Ng damit. Totoo. Palit ng shoes, Totoo. diba? Totoo. Diba? Totoo yan. Nako, invite mo sila. Saan kanila pwedeng i-follow sa iyong mga social media accounts, mga upcoming gigs, shows, etc. Ayun, unang-una, ayan, sana i-request nyo dito yung aking song na Hubad, composed by Feb Cabahug. And yung aking, meron akong ginagawang musical ngayon. It's entitled Hap How. It's an all-original Filipino musical. It's gonna be on May 28 to 30 sa Newport World Resorts. Wow.
Ayan, sana manood po kayo niya. Napakaganda nitong musical na ginagawa ko ngayon. Brand new. And sa social media ko naman, please follow me para ma-update kayo sa akin. Sa Facebook, it's facebook.com/TheBalladPrinceOfficial. Basta hanapin nyo lang po Gerald Santos, yung merong blue check. And then sa Instagram, The Gerald Santos. Sa TikTok, The Gerald Santos din. And sa YouTube, I also do vlogs from time to time. Gerald Santos. Ayan. Maraming salamat, Gerald Santos. Alam mo, ang taray, no? Hanggang ngayon talaga, paikot-ikot pa rin siya sa iba't ibang lugar para mag-musical. Grabe. Sana lahat ganyan yung boses. Kung ganyan yung boses ko, dahil sinasabi ko sa'yo, kada magsasalita ako, kamusta ka? May vibrato lang. Bestie! Maganda. Pero iba yung boses mo dito sa boses na pinag-sample mo kanina, ha? Oh, Iba yung Broadway song mo, no? Iba talaga siya. Yeah. Kasi, yun nga, Galing. tuloy nga sinabi ko, I wanna offer something new. And hindi naman ako ganun kumbaga, unfamiliar sa pop. So, why not go back to my roots? Ay, ang taray, ang galing. May ganun palang tama. Kasi nga naniniwala siya sa kasabihan na hindi marunong lumingon. Sa pinanggalingan ay may stiff neck. Yes. Ang galing. Talagang mag-ano kami ni Jai. Parang match kami ng mga naiisip. Iba. Namamalakpak na lang. Yan na yung mga na-amaze ako sa yan yung mga kanila jokes dalawa. ang tito. Oo, totoo. Kayo nagsabi yan, ha? Wala ko sinasabi dito. Maraming salamat. Maraming salamat, kay Gerald Santos. Santos. Thank you so much for dropping today. And hello sa aking TGS, sa Team Gerald Santos. Hello sa inyo lahat. Love you, TGS. Mwah. Yon! Oras natin, mga ka-vibes, ay 4:49. Maraming salamat. Ako magtingin tayo sa mga nagko-comment. Baka sabihin nila, sabi ni Jayo kanina, babasahin. Tapos ngayon, hindi pala babasahin. Oo, etchusera lang, di ba? Eto, basahin natin ang mga nagko-comment sa atin. Sabi dito, ni Aiza May Hondonero Toledo. Pabate, sino to? Kaso mga ate Giselle Texon, ate Jebel de la Cruz, sa bahay ni Kuya siya. Sino daw? O sino daw yung nasa bahay ni Kuya? Uy, ba't hindi ka sumali sa PBB pala? Ay, oo. Hindi ko naman nabalitaan eh. Sayang naman, Sabi ni William Morte. Update niyo ako sa susunod. Ayan. Ang galing mo daw, palakpakan. Totoo. Kudos to Gerald kasi talagang nagfalsetto siya. Makmak. Precious Andeleon, abangan din namin ng musical. Oo. Wow. Sabi naman ni Aiza May, wala bang pahubad dyan? Charis, ikaw naman, Aiza. Ay! Aiza May, ho? Tanghaling tapat Aiza na. May, Aiza May, ikaw Aiza May, talaga. oo. Grabe. Mainit na yung panahon, paiinitin pa ba natin? Totoo. At saka hindi maguhubad. Oo, diba? May nag-comment si Julius P. Bergado. Hi, Gerald. How are you? Hello din kay Sir Romel Ramilio. Hi, Julius. Yan. Ayan. Si Tess Cruz Franco, love you always, Jen. Hello, Ate Tess. Hello. Oy, talagang parang kilala na ni Gerald yung mga fans Kaya niya. nga, galing. Yes, mga Team Gerald Santos. Ayan. Thank you so Totoo. much. Tingnan din natin sa YouTube, bestie. Naka-live din ba tayo sa YouTube o sa Facebook lang? Ito pala kay Makmak from Feb Kabahag. Salamat Sa Facebook lang pala. Salamat po. Ayan. Si Feb. Ayan. Hello, Feb. Si Totoo. Makmak. Hi. I'm here. Kilala talaga niya na nakakatuwa. Yeah, of course. Siya yung composer ng Hubad, talaga? Ayaw nga pala. Si Feb. Message Ayan. mo nga pala. Ay, ano mo sinabi mo kanina? Totoo. Naku, Feb Kabahag. maraming salamat. Ayan. Siyempre naman sa lahat ng mga nasa Baguio dyan, ako, stream nyo na po rin at pakinggan dito sa sa Pakinggan nyo na dito sa 92.3. Sa 92.3. Kasi FM kanina, Radio Manila. tinanong kasi ako kanina ni Gerald Sabi niya kasi kanina, Gano'n ka nakatagal gano'n dito? Yan tuloy. Imbis na FMR yung sasabihin ko, MOR to sasabihin. Hindi tuloy, nasa subconscious ko kasi dahil katatanong niya sa akin kanina. Ayan. Ako, Gerald, sinasabi That was a ko- setup. Yes. That was a That setup, was a actually. trap. I hate you. I hate you. Oo, Ayan, diba? at syempre sa mga nakikinig din dyan. Sa 102.3 Baguio pala yun. Ayan, oo. at syempre sa 97.5 Jensen. Totoo. Ayan. I-request nyo na rin dito yan sa Metro and Mega Manila. Siyempre naman, magabalik tayo pagkatapos ng ilang mga pangmalakasang tugtugan at musikahan. Dito pa rin siyempre sa inyong paboritong merienda tuwing alas 3 hanggang alas 5:30. Ito po ang Banana Crew! Back to more music, mga kava.